balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa inaresto na ng pulisya dahil sa kaso ng illegal na droga at illegal possession of firearms. Mga eskwelahan at business establishments isusunod ng Philippine National Police sa second phase ng Oplan Double Barrel o kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Ang testigo na manoy nagabot ng drug money kay Senador Laila de Lima, ipipresenta ng Justice Department sa pagpapatuloy ng pagdinig sa lower house sa Bilibid drug trade. Pangulong Rodrigo Duterte at More National Liberation Front founder Nur Misuari magpupulong sa Davao City para sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Governor Mike Pence at Senator Tim Kaine nagharap sa kauna-unahang US Vice Presidential Candidates Debate. 5 patay at libu-libong residente ang nawalan ng kuryente at komunikasyon sa pananalasa ng Hurricane Matthew sa Haiti at Cuba. Magandang tanghali. Inaresto kaninang umaga ng Philippine National Police o PNP si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Isinilbi ni Police Senior Superintendent Franco Simborio ang 2 warrant of arrest sa alkalde para sa kasong possession of illegal drugs at unlawful acquisition or possession of firearms and ammunitions. Matapos isailalim sa booking process ay dinala ang alkalde sa Baybay City Court. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang commitment order ng korte para maikulong si Mayor Espinosa. Target ng second phase ng Oplan Double Barrel o kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs ang mga paaralan at business establishment sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Floor. Isasalang na rin sa Oplan Tukhang ang mga business establishments at mga eskwelahan sa second phase ng Oplan Double Barrel. Ayon kay NCRPO Acting Director Police Superintendent Oscar Albayalde, ito'y upang masiguro na lahat ng sektor ay hindi makaliligtas sa kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Bukod aniya sa pagkatok, magsasagawa din ng lecture ang mga pulis sa bawat eskwelahan kaugnay sa masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot. Target nilang isalang sa lecture ang grade 5 pataas upang bata pa lamang ay mamulat na ang mga ito at matutong umiwas sa iligal na droga. Sinabi pa ng General na sa Manila Police District ay mayroon ng mga pulis na sumailalim sa training at karagdagang 50 pa mula sa NCRPO ang kanilang isasalang upang magsagawa naman ng lecture sa iba't ibang eskwelahan sa Metro Manila. Balik sa iyo, Floor. Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. At sa iba pang mabalita, iharap ng Department of Justice sa lower house hearing ang ilang testigo na manoy nag-abot ng drug money kay Senator Laila de Lima no siya pa ang pinuno ng Justice Department. May report si Nel Maribohok. 10 bagong testigo ang hawak ngayon ng Department of Justice na handang magsiwalat ng umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ilan sa mga ito ay ang dating security detail ni Senator Laila de Lima na umano'y direktang nagbigay ng drug money sa senador. Maraming bagong witnesses. Witnesses na magsasabi na talagang inabot nila ang drug money kay de Lima. Pati mga security detail niya. Isa si Sanchez magte-testify. May ilan rin anyang nais magbigay ng testimonya kaugnay ng umano'y private video ni na Senator de Lima at dating driver nito na si Ronnie Dayan.
Kasi dapat mong ma-explain para maging kapanipaniwala bakit nakakapasok itong si Daya na isa, kung ito lamang isang ordinary driver sa loob ng Bilibid, bakit nakapangolekta ito ng pera mula sa drug lords? Sa ngayon ay walang plano ang DOJ na hilingin sa House Committee on Justice na ipalabas ang naturang private video dahil kumpiyansa itong kaya nilang patunayan na may relasyon ng dalawa kahit hindi ito ipresenta. Naniniwala naman ng ilang mambabatas na hindi na dapat matuloy ang pagpapalabas ng naturang video. But when you show that in a public hearing, like the Committee of Justice hearing, then you will transgress several don'ts in our society. Samantala, hindi tiyak kung makakadalo sa pagdinig sa Huwebes ang high-profile inmate na si JB Sebastian dahil nagpapagaling pa ito sa mga tinamong sugat sa nangyaring riot sa NBP noong nakaraang linggo. Ngunit sigurado si Secretary Aguirre na tetestigo ang dating aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinasya naman ng Senado na huwag nang paharapin sa susunod na pagdinig nito sa umano'y extrajudicial killings sa bansa ang testigong si Edgar Mato Bato. Narito report ni Joyce Balancio. Hindi kasama sina Senator Laila De Lima at Senator Antonio Trillanes IV sa isinagawang caucus ng Senado kaugnay sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga manay kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Senator Richard Gordon, Chairman ng Committee on Justice and Human Rights, tanging sina Senator Panfilo Lacson, Grace Poe, Miguel Zubiri at Manny Pacquiao lang ang dumalo sa pulong. Nagdesisyon ng komite na ipagpatuloy sa susunod na linggo ang pagdinig, ngunit hindi na ihaharap ang testigong si Edgar Mato Bato. Paliwanag ni Senator Gordon, wala ng kredibilidad ang naturang testigo. Hindi na importante si Mato Bato. Huhulihin na yan ng kidnapping for ransom. Huhulihin na yan. Hindi dapat pinapatulan yung mga ganyan. Binabaso sa Senado? Una nang sinabi ni Senator Laila De Lima na importante ang testimonya ni Mato Bato dahil konektado sa nangyayari ngayon sa bansa ang umanay dating sistema sa mga pagpatay sa Davao City noon. I will still push for that because the people deserve to know the truth. Dahil kaya ko pinisent yan si Mr. Mato Bato nung nagpadala ng emissary na gusto na niyang lumabas. I do believe na related yan sa EJ case because of the pattern of killings in Davao. Ayon naman kay Senator Antonio Trillanes IV, halata umanong iniipit si Mato Bato upang hindi na ito magsalita. Aniya, kaduda-duda ang timing ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa testigo kaugnay sa kasong illegal possession of firearms, lalo na sa panahong isinisiwalat na nito ang kanyang nalalaman ukol sa Davao Death Squad. 14 pa yung kaso and ngayon lalabas yung warrant. Talagang highly suspicious. Gusto nilang i-suppress talaga si Mr. Mato Bato and that will raise some questions. Kung talagang walang kakwenta-kwentang testigo ito, si Mr. Mato Bato, bakit nyo iniipit ng ganyan? Itinanggi naman ni Senator Trillanes ang akusasyon na silang dalawa ni De Lima ang nagtuturo sa mga sasabihin ni Mato Bato sa Senate hearing. Hindi rin anya totoo na may plano silang kudeta laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, tiniyak ng senador na patuloy na titindig laban sa pinaniniwalaan niyang maling pamamalakad ng Pangulo. Pero ako rin, gusto natin pakita sa buong mundo na hindi lahat dito tumatango lang. Sabi nga ni Senator De Lima kay Panginoong Duterte. Hindi, meron ding mga conscientious senators na talagang true to their mandate. Di ba? Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, pinag-aaralan na ni Senator Richard Gordon kung idudulog sa Ethics Committee ang hindi magandang inasal ni na Senator Laila De Lima at Antonio Trillanes sa hearing tungkol sa extrajudicial killing sa bansa. Nagbabalik si Joyce Balancio. Hindi papalagpasin ni Senator Richard Gordon ang aniyang hindi magandang asal ni na Senator Laila De Lima at Senator Antonio Trillanes IV sa nakalipas na pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kaugnay sa mga manay kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Nito lamang Lunes ng gabi nag-walkout sa pagdinig si Senator Laila De Lima dahil sa akusasyon ng ibang senador na itinago niya ang detalye ukol sa kidnap for ransom case ng testigong si Edgar Mato Bato. Inakusahan rin ni Senator Gordon si Senator Trillanes na sina
sinadya umano nitong itago si Matobato noong kukomprontahin na ito kaharap ng iba pang mga testigo na itinuro niyang umano'y mga dating miyembro ng Davao Death Squad. Dahil dito, naisiakyat ni Gordon sa komite ng Senado ang mga umano'y naging unparliamentary behavior ng dalawa. Kapag napatunayan ng Senado na talagang unparliamentary conduct ang ginawa ng dalawang senador, maaari itong isuspende o patalsikin sa pwesto. There is unparliamentary remarks made outside the session hall, made within the session hall, walking out in a committee, and then saying bad things about the committee is unparliamentary. I'm going to discuss with them. I'll probably refer this to the Committee on Rules or the Committee on Ethics for their disposition. And my apology now ay sa publiko po. Yung apology ko na sinabi ko ngayon na pasensya na po kayo doon sa outburst ko, sa pag-walkout ko, hanggang maaari hindi dapat po talaga yan ginagawa. Pero tumihingi rin po ako ng paumanhin, humihingi po ako ng pag-unawa na wala na po akong ibang choice kagabi. It's too much already. Paliwanag naman ni Senator De Lima, pinagtutulangan siya ng mga senador at dinidiin sa akusasyong nakikipagsabuatan siya kay Matobato para sa kanyang personal na interes. Hindi rin anya totoo ang paratang sa kanya na material concealment dahil napatunayang nabanggit na ng testigo sa mga nakaraang pagdinig ang kidnapping case nito. Ayon kay Senator Trillanes, dapat si Senator Gordon ang humingi ng tawad sa senadora. Public apology ang kailangan dito. He should be man enough to admit nagkamali siya. He falsely accused a member of the committee. Ngayon, hinarapan siya ng katotohanan. Pride ang umiiral. Hindi maganda yan. Lumalabas yung bias niya as the chairman. Samantala, nagmatigas naman si Senator Gordon na hindi siya magsusori kay Senator De Lima. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Muling humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa Jewish community dahil sa kanyang Hitler statement sa kanyang pagsasalita kagabi sa pagtitipon ng Jewish community sa Makati. Narito report ni Mirasol Abogadi. Nagpaunlak si Pangulong Rodrigo Duterte sa imbitasyon ng isang Jewish community sa kanilang espesyal na okasyon sa Makati City kagabi. Sa event, ilang beses humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa mga Hudyo kaugnay ng kaniyang pagkakabanggit kay Adolf Hitler at nagpaliwanag hinggil sa pangyayari. But in doing so, I mentioned the word Jewish. And that was what was terribly wrong. And for that, I apologize. But I have never and as you can see, I am not one of the racist members of this republic. Nangako rin ito na hindi na mauulit ang nangyari at magpapatuloy ang magandang ugnayan ng Jewish community at mga Pilipino. Subalit kung paanong nagpakumbaba ito sa harap ng mga Hudyo, hindi naman nakalimutan ng Pangulong muling tuligsain ang mga pumupuna sa kaniyang kampanya kontra iligal na droga. Now, if you start hitting me like this, mapapahiya yung Pilipino na sa loob. There is a international forum. You bring it there. Dagdag pa ng Pangulo, sa halip na tumulong sa Pilipinas ay nakikialam pa ang mga ito sa kanyang ginagawang pagpuksa sa iligal na droga at kriminalidad sa bansa. Samantala, ipinagmalaki naman ito ang commitment di umano sa kanya ng China at Russia sa mga kagamitang pangmilitar para sa bansa. Sabi ng mga Russian, do not worry. Wala ka tayong mga armas eh. We have everything you need. We will give it to you. O di ba ito paghintay diyan sa ang China naman. Punta ka lang dito, magpirma ka lang, dadating lahat yan. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa C-News, Bagyong Julian nagbabantang manalasa sa lugar ng Batanes. Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirma ang pulong kay Moro National Liberation Front founder Nur Bisuari kaugnay ng sinusulong na usapang pangkapayapaan sa Mindanao. At mahigit 10,000 contractual employees regular na sa mga pinagtatrabaho ang kumpanya dahil sa kampanya ng pamahalaan kontra Endosystem.
Sa pagpapatuloy ng CNews, nagbabanta sa lugar ng Batanes ang bagyong Julian. At makakausap natin si Ray Pelayo sa pamamagitan ng telepono sa ulat na ito. Live. Yes, Ray. Lord, napanatili ng bagyong si Julian, itong taglay niyang lakas at kanina alas 6 nga ng umaga ay namataan ito ng Pag-asa sa layong 465 km sa may east-southeast ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay taglay ito lakas ng hangin na 45 km per hour at yung pagbugso ay abot sa 55 km kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, nakataas ngayon ang signal number 1 sa may area ng Batanes, Northern Cagayan kasama na ang Babuyan Group of Islands sa Apayao at Ilocos Norte. Sa mga nasabing lugar ay makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin sa loob ng 36 na oras. At ayon din sa Pag-asa, ang Metro Manila na labing bahagi ng ating bansa ay makakaranas naman ng light to moderate rains at makulimlim ang malaking bahagi po ng Pilipinas. Sa ngayon sa pinakikitang direksyon nitong bagyong si Julian ay maaari po itong dumaan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan kung saan maaaring mas maapektuhan ang area po ng Batanes lalo na po pagdating ng araw ng bukas. At bukod po dyan, wala namang ibang weather system na namamataan ang Pag-asa. Flor? Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nagpahayag ng suporta ang Philippine Public Safety College sa kilusang pagbabago at masamasid program ng Duterte administration. Narito ang report ni Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Yes, Lord, ngayong araw sinasagawa ang 23rd anniversary ng Philippine Public Safety College dito sa Quezon City Sports Club. Kabilang sa panauhing pandangal si Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, si Police Deputy Director General Ricardo De Leon, ang kasalukuyang presidente ng PPSC at may 17 regional training center ito sa bansa. Ang institusyong ito ay nagbibigay ng komprehensibo at tuloy-tuloy na edukasyon, pagsasanay at human resource development sa lahat ng personnel ng PNP, BJMP, Bureau of Fire Protection at iba pang public safety agencies at stakeholders. Itinuturo nito, Flores, sa mga nasabing ahensya ang kahalagahan ng karakter, kakayahan at commitment sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa event na ito, isinagawa ang Declaration of Commitment bilang suporta ng PPSC sa kilusang pagbabago ni Pangulong Rodrigo Duterte at masamasid ng DILG. Ito'y bilang tugon sa kanilang tema na PPSC kabalikat sa pagbabago, katuwang sa pagmamalasakit at pagtugon sa masamasid. Layunin ng kilusang pagbabago na matiyak na maihahatid ang mga programa ng gobyerno na mapakikinabangan ng hanggang sa pangkaraniwang mamamayan. Kasama na rin ang adhikain ng Duterte administration na magkaroon ng developmental focus tulad ng laban sa kontra-illegal na droga, kriminalidad, korupsyon, kahirapan, peace process at ang pag-shift sa federal form of government. Habang ang masamasido ang mamamayan ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa illegal na droga naman ng DILG, isang community-based program na layong pigilan ng katiwalian, bawal na droga at kriminalidad sa mga barangay. Hinikayat ng DILG Secretary Sueno na makiisa sa mga programa ng pamahalaan tulad ng pagbobolontaryong bantayan ng kanilang komunidad laban sa illegal na droga. Ikinatuwa rin ng kalihim na ang BJMP ay kumikilos para sa rehabilitasyon ng mga drug dependents. Bahagi rin ng programa ng 23rd anniversary ng PPSC ngayong araw ang Individual and Unit Performance Awards, Special Awards at Special Recognition Awards. Balik sa'yo, Flor. Brian De Paz nagulat mula sa Quezon City. Bibiyahe na ngayong araw si Government Peace Panel Negotiating Chief Secretary Silvestre Bello III patungong Norway para sa ikalawang bahagi ng peace talks ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Pangunahin sa agenda ng pulong ang socio-economic reforms at pagpapatupad ng bilateral ceasefire ng pamahalaan at ng mga rebeldeng grupo. Pag-uusapan din ang pagbibigay ng general amnesty sa mahigit 400 political prisoners. They will also know, we will be talking about the possibility of the President issuing a general amnesty proclamation subject to the concurrence of Congress. But this will only be considered after a final peace agreement.
Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatagda nilang pagpupulong ni MNLF founder Nur Miswari sa Davao City. Naritong report ni Mirasol Abogadil. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na susunduin niya sa Hulo Sulusi Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Nur Miswari upang dalhin sa Davao City at doon mag-usap para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Sa pagpupulong ng local government officials ng Luzon kahapon, kinumpirma ng Pangulo ang planong personal na pag-uusap ng mga ito, subalit walang binanggit kung kailan ito maisasagawa. So I'll call him tonight and just tell him I'll fetch you if you want. Ako na mismo ang pupunta ng Hulo, tapos dalhin kita sa Davao o doon tayo mag-usap. Una nang binanggit ng Pangulo na bibigyan niya ng safe conduct pass si Miswari para makapunta ng Davao City. Nahaharap sa patong-patong na kaso at may standing warrant of arrest si Miswari dahil sa rebelyon at paglabag sa international humanitarian law. Nagpahayag naman ang MNLF leader ng kagustuhang makapagsama ng kanyang mga tauhan, subalit iginiit ni Pangulong Duterte na mahirap nang mapagbigyan ang kanyang kahilingan. But I heard him saying that's going to go to me in Davao but has to bring his troops as security. I could not explain to him that that would not be possible anymore. Unang-una, he is facing charges. And if at all he is allowed to go out, lalo na hindi siya pwede magdala ng sarili niyang armas. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang tuldukan ang mga kaguluhan sa Mindanao. Isa rin sa nakikita niyang solusyon upang magtuloy-tuloy ang negosasyong pangkapayapaan sa mga Moro ay ang pagpapaalis sa mga tropa ng sundalong Amerikano sa Mindanao. Kanila yun. Ngayon, medyo sabi niya, by this statement said that we will not negotiate with you. Because we see the Americans, yung mga special forces na sa kampo ng mga natin, sa gobyerno. Hindi naman nakikita naman. Hindi sabi ko na, well, there will be a time we'll have to talk to the Americans to leave Mindanao. I never said Philippines. Smart thing siguro niya, which is really true. Problems in this country, this is to be our place, and we can't even talk freely without ostensibly offending the Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pumarap na kaninang umaga sa Commission on Appointments si Energy Secretary Alfonso Cusi para sa kumpirmasyon ng kanyang pagiging kalihim. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali din sa iyo, Wyla. Dumating nga si Energy Secretary Alfonso Cusi dito sa Senado upang humarap sa Commission on Appointments sa unang pagkakataon. Bago nirekomenda ng komisyon ang pagkakatalaga sa kanya bilang kalihim ng Department of Energy, ay sumalang muna si Cusi sa pagtatanong ng mga mambabatas. Siniyasat ni Senator Panfilo Lacson ang status ng National Electrification Program ng Departamento. Ayon kay Secretary Cusi, inaasahan nila na sa taong 2020 pa ay malalagyan ang buong Pilipinas ng supply ng kuryente. Aniya, bagaman lahat naman kasi ng mga barangay sa bansa ay meron ng supply, may ilang sityo doon, partikular na nga, yung mga kakatayo pa lang ang wala pa ring supply ng kuryente. Sa pagtatanong naman ni Senator Gingo Honasan, sinabi ni Secretary Cusi na tinatapos pa lang nila ang development plan ng departamento pagdating sa sustainable supply of energy. Humingi naman ang mga mambabatas ng konkreto mga detalye hinggil sa mga bilang pa ng mga sityo sa bansa na wala pa kuryente, pati na rin yung mga uri ng renewable sources of energy na tinitignan ng Department of Energy. Dahil hindi pa hawak ng kalihim, ang mga detalyeng ito ay isusumitin na lang nila sa Commission on Appointments o CA ang mga hinihinging mga dokumento. Sa ngayon ay hindi pa nga tapos, Wyla, itong pagdinig ng Commission on Appointments at ilang mambabatas pa yung nagtatanong kay Secretary Cusi at depende pa sa tatakbuhin ng pagdinig kung ia-aproba na rin ngayong araw ang kanyang confirmation bilang kalihim ng Department of Energy. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Pasay City. Sa iba pang balita, mahigit 10,000 contractual employees sa bansa ang regular na sa kanilang mga trabaho dahil sa mahigpit na kampanya ng pamahalaan na wakasan na ang endo system. May report si Aiko Miguel.
Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng Department of Labor and Employment kaugnay ng pagpapatigil sa endo at contractualization sa bansa. Ito ay bahagi ng programa ng Duterte administration upang matulungan na magkaroon ng regular na hanap buhay ang mga manggagawang Pilipino. Kaugnay nito, nag-issue na noong nakaraang linggo ang DOLE ng ceased and desist order sa 7 manpower agency sa Luzon dahil sa kabiguan ng mga itong itigil ang illegal contractualization scheme gaya ng endo. 5 sa mga kumpanyang ito ay mula sa Region 4A, isa sa National Capital Region at isa sa Central Luzon. Inatasan na rin ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang mga malalaking kumpanya na tumugon sa labor regulations kung hindi ay mahaharap sa immediate closure o pagpapasara. Ibig sabihin, pinapahinto namin ang operation ng kumpanya o kaya kapag ang in-order namin ay isang ahensya, manpower service, huwag sila muna mag-deploy ng mga manggagawa. Samantala, nasa 10,532 na ang contractual employee ang naging regular na sa kanilang mga trabaho matapos ang isinagawang konsultasyon at assessment ng Labor Department sa buong bansa. Isa ito sa itinuturing ng DOLE na pangunahing accomplishment sa kagawaran sa unang 100 araw na panunungkulan ni Pangulong Duterte. Unang-una, yung regularization ng ating mga empleyado. But more important than that is yung programa ng ating Pangulo, contract corruption. And that is what I've been trying to observe and trying to implement in the department. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Labor and Employment. Para sa kanilang rice allowances, sa halip na pera ay bigas na ang ibibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng pamahalaan. Narito ang report ni Ray Pelayo. Mga lokal na magsasaka na ang magsusupply ng bigas na kakailanganin para sa rice allowance ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñola, pumayag na ang Pangulong Duterte na huwag nang angkatin ang bigas na gagamitin sa programa na nagkakahalaga ng 21 billion pesos kada taon. Since ang Pilipinong magsasaka magpo-produce, makikinabang sila. And 21 billion yon, parang nanalo tayo sa bidding. Yung Filipino rice farmers parang nanalo sa bidding na 21 billion yung halaga ng kontrata. Sa pamamagitan ng corporate rice farming system ay tutulungan ng pamahalaan ng mga magsasaka gaya ng pagbibigay ng mga binhi at murang pataba sa pananim. Magtatayo ng mga retail outlet ang mga local government unit na tatawaging bigasan ng masa kung saan dito kukunin ng mga 4Ps members ang kanilang buwan ng supply ng bigas. Sa LGU na direktang ibibigay ng DSWD ang perang pambili ng bigas upang makasigurong makakakain ang mga benepisyaryo. Karamihan ng mga ATM ng mga 4Ps beneficiaries nakasangla na nga yung pa kayang ibibigay mong pera. Di wala rin mangyayari dyan. Ang purpose actually ng pagbibigay ng bigas para makakain sila. Ngayon, ibibigay mong pera at hindi nabili ng bigas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaalalahanan ng Department of Trade and Industry o kay DTI ang mga consumer na iwasan ang labis na pag-iimbak ng mga holiday season products. May report si Joan Nano. Kapag panahon ng holiday season, pinakamabenta sa mga grocery at pamilihan ang mga produktong gaya ng manok, baboy, pasta, fruit cocktails, condensed milk at iba pang mga produkto. Kaugnay nito, may panawagan ang Department of Trade and Industry sa publiko na iwasan ang labis na pag-iimbak ng mga nabanggit na produkto habang hindi pa sumasapit ang holiday season. Paliwanag ni DTI Undersecretary Teodoro Pascual, ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng artificial shortage sa mga produkto na maaaring makaapekto sa market instability. Artificial dahil sabay-sabay kayong bumili ng hindi ninyo capacity pa. Ang market instability ay isang estado kung saan nagkakaroon ng hindi tamang paggalaw sa supply at demand ng mga produkto. Alam mo mangyayari dyan pagdating ng Nobyembre, pag bumagsak ang presyo niyan, tayo kawawa. Kasi wala nang bibili ng Nobyembre. Yan ang difficulty. May artificial shortage. At bawal rin yan sa batas, yung hoarding na tinatawag. Kung minsan hindi lang consumer, pati yung retailer. Pakiusap ng DTI sa mga consumer, bumili lamang ng tamang bilang na naaayon sa kanilang pangangailangan.
Samantala, bukas ay nakatakda namang ipatawag ng DTI ang mga manufacturer upang mapag-usapan ang supply, demand at presyo ng ilang produkto bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season. Sa ngayon ay tiniyak naman ng ahensya na mayroon pang sapat na supply at nananatiling stable pa rin ang presyo ng mga ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Bye pa Aldo, Frima. Dakala salamat lakay at Maya Paldo karing katamong kasambahay. Ining katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Magsagawayang Department of Trade and Industry a regional trade para king miyayaliwang produktong gawa daring Bicolano, king metong Amol, king Metro Manila ngening paruminggu. Ining balita ng Jerry Galicia. Manlain-lain na mga produkto na ginhimo sa Kabikulan ang ipaparada o ipagkatsangge sa Department of Trade and Industry sa paghahiwato na Regional Trade Fair sa Metro Manila. Ang Orgulyo kan Bicol o Pride of Bicol magatuna sa Oktubre 6 kag matapos sa Oktubre 9. Nasa napulo na dekalidad ng mga produkto ang pag-aihambog sa Masbateño kaupod man iba pa na mga produkto na himo sa Kabikulan. Ang segun sa Department of Trade and Industry ang paghahimuon sa Regional Trade Fair sa Metro Manila. Ginakaimpuhan ang mga sanisan beef tapa, dried fish o pakas na danggit, ginamos o bagoong. Sa labat na himo sa hali organic materials, kag sardinas na himo halisan na Jacinto, Isla Santicaw. Segun kan DTI Masbate Administrador Edgar Ramos, kada tuig ginahimo ang Orgulyo kan Bicol ang katuyuan may promote kag may paaram sa mga parabakal ang produkto na himo halis sa Bicol. Ang idea is inadala natin yung mga produkto ng lahat ng probinsya ng Bicol, the best of our products, no? Para lalo itong ma-promote at may pakita natin sa nilang sa Metro Manila, hindi sa may mga foreigners na pumupunta. Ginabilugan man sa DTI Masbate ang mga small medium enterprise na mag-develop sa inda mga produkto tuna sa packaging kag pagtataasan kalidad. Jerry Galicia, UNTV Bareta, kag Responde, Masbate. Plano na ning Department of Health na mitalakad at training centers king Eastern Visayas bang malinangya ing kakayanan daring health practitioner king Rayon. Ining balita ng Jeneline Gakit. Magtitindogin training center para health practitioners sa Region 8 ang Department of Health habag-o nga building nga ipapatindoghan Eastern Visayas Regional Medical Center ha Barangay Cabalawan, Tacloban City. Sumalakan DOH Secretary Dr. Pauline Jean Rosel Obial, usahan naging assessment ang departamento diri na-upgrade ang kapasidad ng hibaruhan mga doctors sa municipal health units. Sumala haiya, magiging fully operational ang bago nga EBRMC building ha Setyembre ha sunod nga tuig. Dugang pan sekretary, nagkaad na gihapon hirahin MOA o kasabutan ha Family Medicine Association of the Philippines para plano nga training han mga MHUs doctors sa rehiyon. This will be our hub for developing and for training our health human resource for the entire region. So this is a teaching training hospital, and we intend to harness the capacities and capabilities and expertise of our health professionals. Samtang nagpapasabot gihapon ang DOH sa mga health professionals sa Eastern Visayas nga pumakadtula ha EVRMC kay damo ang ira kukuhaon ng empleyado. Tika nga 500 nga bed capacity, plano ninira expand nga tuwa 700. Sumala ha EVRMC, prioridad ang mga aplikante tika nga Eastern Visayas para maaghat ang mga health professionals nga magpabilin hanasod imbis nga magbilingin trabaho halangyaw nga labnasan. Marami pang unfilled positions. Marami pa po. So we're calling on all the nurses, doctors, medtech, and other health professionals in Region 8. You can apply with the EVRMC because we have vacant positions. Sumala Department of Health 8,
por lo menos sobra 1 ka bilyon ka pesos ang gagastoson og sa maging fully operational ang new building ang AVRMC sa syudad. Jeneline Gaki, UNCV News and Rescue, Tacloban City. May gitad 20 pamilya king Bacolod City ing Manyat South king Pangulong Rodrigo Duterte bang alida na ibalao sing pamag-demolish king karelang lugar. Ining balita ng Lalaine Moreno. Nagapanawagan sang bulig kay Presidente Rodrigo Duterte ang masobra 20 ka pamilya sa Bacolod City tungod sa natak na nga pagpangguba sa ila Panimalay. Tuig 1974 pa sang ginbaligya sa tag-iya sanduta nga si Rodolfo Cañeso ang 5,492 square meters nga duta nga ginpatindugan subong sa mga balay sa Purok Mahogani, Barangay Mandalagan. Apang asta subong ginaaligar nga wala pa nakakompleto sang bayad ang iban nga pumuluyo. Ginsabdibay, ginbaligya sila. Isang buliway man sila magbalayad. Amo na agin bawi sang tag-iya ang duta. Gani nagapanawagan ang mga residente nga hindi anay pagdayunon ang demolisyon. We are appealing to the President nga dapat aksyonan ini siya because this will be an acid test not only for the entire country but for people here in Negros Occidental. Wala man sila pwede masaylohan nga lugar tungod wala sang relocation site nga ginhatag ang syudad. National government and then appeal to the landowner nga please for humanitarian consideration kay kwarta man lang ang ginapangitaya sang landowner ta mabayaran ka mo namon. So my clients here are willing to pay. Nagapanawagan ang mga pumuluyo nga matagaan sila sang dugang nga tinion agud makatipon sila sang kompleto nga bayad sa ila duta. Bangod madugay na sila nagaista sa lugar kag wala na sang iban nga masayluhan. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. At dyan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod sa C-News. Tennis star Maria Sharapova naghay ng apela sa Court of Arbitration for Sports kaugnay ng 2-year doping ban. Governor Mike Pence at Senator Tim Kaine nagharap sa kauna-unang U.S. Vice Presidential Candidates Debate. At 5 patay at libu-libong residente ang naapektuhan sa pananalasa ng Hurricane Matthew sa Haiti at Cuba. Nagbabalik ang C-News. Panalo ang simula ng kampanya ni Andy Murray sa China Open laban kay Andrea Seppi ng Italy 6-2, 7-5 kahapon. 2 beses na na-break ang service ng British top seed sa opening set pero nakabalik mula sa 2-0 na paghahabol sa second set. Naselyuhan ni Murray ang panalo ng ma-double fault si Seppi. Naabangan pa ni Murray ang kanyang makakalaban sa susunod na round alinman sa mga Russian na sina Konstantin Kravchuk at Andrei Kosnetchuk. Hindi pinakinggan ng Court of Arbitration for Sport ang apela ni Russian tennis star Maria Sharapova na sinuspindi ng 2 taon ng International Tennis Federation o ITF. Sinuspindi si Sharapova matapos na magpositibo sa gamot na meldonium na idineklarang illegal noong Enero 2016 ng World Anti-Doping Agency o WADA. Nagpositibo si Sharapova sa Australian Open Tournament noong ding Enero at idineklara ng ITF na nilabag nito ang ruling. Dinisqualify si Sharapova sa Australian Open at pinatawa ng 2-year suspension. At sa ating police report, arestado ang 2 lalaking naaktuhang gumagamit ng hinihinalang shabu sa Caloocan City. Samantala isang drug suspect naman ang napatay matapos umunong manlaban sa mga pulis. May report si Maki Libradilla. Iba't ibang tama ng bala ng baril sa katawan ang ikinamatay ng hinihinalang drug pusher sa Caloocan City ayon sa North District Police Scene of the Crime Operatives. Ayon sa mga otoridad, matagal nang hinahanap ang sospek na kinilalang si alias Jury, 30 taong gulang. Nanlaban umano ito nang huhulihin na ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa kanyang bahay sa Barangay 120, Caloocan City.
O pagdating ng tropa natin dito, pinutukan sila, tumakbo muna, tapos pinutukan sila, dito tumakbo. So, lumaban siya, so napatay siya ng tropa natin ng Said. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 9mm na baril at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, 2 lalaki naman malapit sa bahay ng suspect ang inaresto ng mga otoridad nang maaktuhang gumagamit ng hinihinalang shabu. Tama-tama na tsempuhan pa itong dalawa na ito na gumagamit daw doon sa tira-tira. Dahil yun ata ang pambayad doon sa ina-alter na motorcycle na service nitong si alias Jury. Kung ida-drug test ka ngayon, ano sa tingin mo yung magiging resulta? Magpa-positive po, sir. So gumagamit po kayo? Opo, sir. Ano? Yung gumagawa po yan, yung tira nila, pinasimod sa amin eh. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Candidates Mike Pence and Tim Kaine faced off in the first U.S. vice presidential debate at the Longwood University in Virginia. Both have fiercely defended and attacked their presidential candidates, Hillary Clinton and Donald Trump. James Buntuyan reports live from Baltimore, Maryland. Yes, James? Yes, good afternoon, William. Indiana Governor Mike Pence and Virginia Democratic Senator Tim Kaine faced off in the only vice presidential debate in these elections. Perhaps standing as fierce defenders of their presidential candidates, Governor Pence had a tough night defending Republican Donald Trump as Senator Kaine threw one attack after another. Kaine attacked Donald Trump's business dealings, while Pence tried to turn the table by painting Clinton's campaign as a campaign of insults. Senator Kaine pointed out a series of policies that Trump would do that would hurt Americans, such as eliminating minimum wage, privatizing Social Security, and allowing nuclear arms to American allies such as Japan, Saudi Arabia, and South Korea. On the other hand, Pence accused Kaine of raising taxes to raise $4 billion while in office, and Clinton failing to renegotiate American troops' withdrawal from the Middle East. All throughout the debate, Kaine attacked and interrupted both Pence and the moderator, landing many punches against Trump that was left unanswered by Pence. In the end, the only vice presidential debate this year will go down the history as another VP debate that would not move the needle of polls going into the final week of the election. That's our latest from Baltimore, Maryland, live. This is James Montuyan, UNTV News and Rescue, Maryland. Back to you, William. Thank you very much, James. And that was James Buntuyan live from Baltimore, Maryland. Meanwhile, police and South African students clash in Johannesburg during a demonstration over high tuition in universities. Michael Araya reports. Police fired stun grenades, rubber bullets, and tear gas at hundreds of students protesting at University of Witwatersrand in Johannesburg, South Africa. The protest is part of a nationwide demonstration over tuition increase in universities. The square in front of the main hall on campus was strewn with spent shotgun shells and rocks after several skirmishes between police and protesters. We've just been opened fire with stun grenades, tear gas, totally unprovoked. We were just marching as students. They now trapped us in a small space. Protests first erupted last year, then subsided as the government froze fee increases and set up a commission to look into the education funding system. The unrest boiled over again, closing some classes and universities. When the commission said on September 19, fees would continue to rise. South African President Jacob Zuma warned that the demonstration could destroy universities. What is happening on our campuses that at present has the potential to destroy our universities. But we have the power
to change that, working together. University administrators across South Africa have warned that any further fee freezes could damage their academic programs. Michael Araya, UNTV News and Rescue, Africa. And in other news, the Faircrest Caribbean storm in almost a decade battered Haiti's southwest coast. The storm brought 230 kilometers per hour winds and surging seas that flooded coastal towns on Tuesday, tearing at trees and rooftops before moving on to Cuba. Matthew also dumped torrential rains across the island of Hispaniola that Haiti shares with the Dominican Republic, where 4 people were killed by collapsing walls and mudslides. In Haiti, at least 1 person was killed. By late afternoon, the cyclone was pounding at the eastern tip of Cuba as monitored by the U.S. National Hurricane Center. Matthew is predicted to maintain Category 4 strength throughout the Bahamas and weaken slightly as it tracks towards Florida later in the week. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, and to our correspondents around the globe. Natugunan ang inilapit na problema ng dalawa nating kababayan sa serbisyong kasangbahay. Narito ang report ni June Soriao. Mula sa lalawigan ng Cotabato, lumuwas sa Metro Manila si Ruby J. Paos Descargar, 28 anyos, upang dumulog sa programang serbisyong kasangbahay. Ayon kay Paos, umalis siya sa kanilang lugar nang malamang isinali umano siya ng mga barkada sa listahan ng mga sangkot sa illegal drugs sa kanilang barangay. Gayong matagal na siyang tumigil dito. So kung pong malaman kung pinabarkada ko po sinali po ako sa lista po. Hindi ko po alam kung meron sa drug list po. Pero matagal ka nang hindi gumagamit. Opo. Gaano katagal na? Mga 3 years po, sir, 4 years. 3 years, 4 years. So, huminto ka na. Opo. So, hindi ka naman pusher or what. Gumagamit ka lang dati. Agad namang kinumpirma ng programa sa kapitan ng barangay Katintuan, Kabakan, North Cotabato, kung kabilang nga talaga si Pao sa drug list. Para sa kanya hong kapanatagan, maaari ho bang ma-check sa inyo, Kapitan, kung nasa listahan ho ba siya, itong pangalan ni Ruby J. Descargar ay nasa listahan ho ba ninyo dyan o wala naman, Kap? So para sir, wala naman po siyang pangalan. Wala naman pong pangalan ni Ruby J. Paos Descargar po. Okay. Salawat si Pao. Samantala, natugunan din ang problema ng isa nating kasangbahay na mayroong hemorrhoid o almoranas. Isa si Mang Aurelio Cruz, 73 anyos, sa mga lumapit sa UNTV Action Center na natulungang makapagpagamot sa pamamagitan ng ating mga partner in public service. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel at sa pamamagitan niya ng programa ng serbisyong kasambahay. Nabigyan ako ng pagkakataong matingnan ng doktor. Ngayon po, mapakaganda na po ng pakiramdam ko. Jun Suriao para sa serbisyong kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News. May balita, saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.